dalawang low pressure area na binabantayan ngayon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Posible nang maging bagyo sa loob ng 24 oras. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN, Panahon News Network, ang inyong daily weather authority sa bansa. Narito ang pinakabagong ulat panahon sa buong bansa kung saan tatalakayin natin ang mga weather system na kasalukuyang binabantayan ng ating meteorological agencies. Bago tayo magsimula, please like, share, and subscribe para sa Panahon News Network at pindutin na rin ang notification bell upang lagi kayong updated sa pinakabagong ulat panahon. Simulan na natin. Mga kababayan, sa kasalukuyan na mataan ng isang low pressure area o LPA-03A sa layong 2,767 kilometro silangan ng Kasiguran, Aurora, malapit sa baybayin ng Northern Mariana Islands na kasalukuyang nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Bagamat maliit pa ang posibilidad na maging aktibong bagyo sa ngayon, patuloy itong minomonitor dahil sa posibleng pagdevelop sa loob lamang ng mga susunod na 24 oras bilang isang tropical depression ayon sa Japan Meteorological Agency o JMA. Samantala, ang isang 95W na isang weather system na sa hilagang silangan ay may mataas na posibilidad na lumapit sa bansa sa mga susunod na araw at hindi tulad ng 96W na LPA-03 ay nananatiling walang direktang banta sa ating bansa sa kasalukuyan dahil sa kanyang galaw, pasilangan at patuloy na paglayo mula sa ating baybayin. Mga kababayan, kung susuriin natin ang galaw ng low pressure area 03A, makikita na ang steering environment ay kasalukuyang nakatuon sa hilagang silangan kaya mababa ang immediate risk sa ating bansa. Gayunpaman, patuloy ang mga monitoring ng meteorological agencies dahil sa posibilidad pa rin na ang maliit na disturbance na ito ay maaring lumakas pa at posibleng maging isa ng tropical depression sa loob lamang ng 24 oras. Ito ay isang magandang halimbawa kung paano ang maliliit na weather system sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR ay pinagmamasdan ng mabuti bago magkaroon ng direktang epekto sa ating bansa. Mga kababayan, ang Pilipinas na matatagpuan sa Western Pacific Basin ay isa sa mga pinaka-bagyo-prone na lugar sa mundo. Bawat taon umaabot ito ng 20 na bagyo o tropical cyclone ang pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At ilan dito ay nagdudulot ng malalakas na pag-ulan at pagbaha at landslide sa ating lugar. Kahit ang mga low pressure area o LPA na nasa labas ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility tulad ng LPA-03A na nabanggit natin kanina, ay kadalasang sinusubaybayan ito dahil posibleng makaapekto ito sa ating panahon sa mga susunod na araw. Kaya mga kababayan, sa loob ng 24 oras, baka magkaroon na tayo ng posibleng bagyo at maaari itong tawagin na sa local name na Bagyong Kaloy. Ang ikatlong bagyo sa taong 2026 at ikaunang bagyo naman sa buwan ng Marso. Kaya patuloy tayo nagpapaalala sa ating mga kababayan na mag-antabay po sa ating mga updates sa bawat development ng panahon sa bawat araw. At para sa buod ng ating balita, ang LPA-03A na binabantayan sa silangan ng ating Philippine Area of Responsibility ay maliit ang immediate threat sa ating bansa. Ngunit meron na itong medium chance na maging bagyo sa loob ng 24 oras. Patuloy na minomonitor ang 95W na may mas mataas na posibilidad na makaapekto dito sa ating bansa. At pinapalalahanan natin ang mga kababayan natin na manatiling updated at handa sa mga susunod na developments nito. At para sa ating Bible verse of the day mula sa John chapter 14:27, Peace I leave with you, peace I give you. Do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Mga kababayan, sa panahon ng bagyo, anumang hindi inaasahang pangyayari, ipinapaalala sa atin ng talatang ito na ang kapayapaan ng Diyos ay laging kasama natin. Muli, ito ang PNN, Panahon News Network, ang inyong daily weather authority sa bansa. Huwag kalimutang i-like, share, and subscribe ang aming channel para sa araw-araw na weather updates sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po tayo.